Ang ganda ng view dito sa likod ng Hilton. Tsaka tabi-tabi naman yung mga buildings dito. Kaya kung hindi man sa Hilton, at least madadaanan nyo yung area na yan. No? May iba pa mga hotels dyan. So meron pala silang dalawang pool. Meron pang isa doon na medyo dark. Then dito naman pang family siguro tong swimming pool. So ano naman ang laman ng aking bagahe? So pag kayo magpupunta at magbabakasyon dito sa Okinawa, ano yung mga dapat ninyong dalhin? So papakita natin tong mga dala-dala kong gamit para ma-ready nyo rin yung inyong mga gamit bago kayo bumiyahe dito sa Japan. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. And sa video na to, pag-usapan natin kung ano ang mga ma-i-expect ninyo dito sa Okinawa pag kayo ay nag-travel dito, and ano yung mga dapat ninyong dalhin kung kayo ay babiyahe galing pa lang Philippines at kailangan ninyong paghandaan para at least pagdating nyo dito ay hindi kayo mahirapan sa inyong pagbabakasyon, diba? So ano pang hintay natin? Simulan na natin. So gaya nga na sinabi ko, kailangan paghandaan ninyo yung inyong mga gamit, kung ano yung mga dapat ninyong dalhin pag kayo ay magbabakasyon dito sa Japan. Iinom lang ako ng ating Hilton coffee. So maliit lang yung bagahe ko dahil 3 days lang naman kami dito. Unang-una, para sa akin kasi importante, yung lagi ko nasa isip ko, dahil magbablog ako dito, kailangan lagi ako may dalawang power bank. Ayan. And meron ako mga extra na cables. Ayan, mga cables para makapag-charge din ako palagi. So ayan, maliit lang yung suitcase ko and nagkasya naman lahat ng damit dito. Pero may isa pa akong backpack. Depende sa airlines na anuhin ninyo. Tanggalin ko na nga to. Depende dun sa airlines na sasakyan ninyo. Kung kayo ay merong check-in baggage, pwede naman mga 20 kilograms kung medyo matagal-tagal lang pag-i-stay nyo dito. And sa akin, ito yung chinek-in ko. Tapos meron pa akong hand carry na backpack. So sa loob nitong check-in ko, meron akong mga pangpalit ng damit. Let's say gusto ko mag-swimming at yung pantulog. Thank you sa aking wife. Si Mau, siya ang nag-organize nito mga damit ko. So, meron tayong pantulog, meron tayong mga socks. Meron naman kasing laundry shop dito. So, kung nagamit nyo na yung mga damit, pwede nyo namang ipalaba. Ayan, ganyan lang naman natin, no? Naka-organize. Kumbaga, mas maganda kung naka-flat siya para mas marami kang malalagay. Ayan, boxer, tapos meron tayong sock, ganyan naka-organize, diba? Para at least madali natin mahanap yung kailangan natin. Mga another damit pa, diba? Naka-vacuum seal siya para compress at mas marami ka pang malalagay. Tapos, meron pa tayong mga, meron naman silang sariling shampoo, conditioner dito, pero baka hindi kayo hiyang. So, pwede kayong magdala ng sarili ninyo. Ayan, naka-organize na. Meron tayong panglande. Mga kikay kit. Naipakikay kit talaga. Si wifey ang nag-ready nito. Ayan, meron tayong pang SPF na, ang tawag dito? Hindi ako mahilig maglagay ng ganito syempre sobrang init sa labas, diba? Kaya, mas maganda na tayo. Sun protection, yun. Maggumamit tayo ng mga sunscreen protection. And ayan, meron tayong mga iba-ibang dalang mga pang banyo, panlinis ng mukha, pang body wash. Although hindi ko na siya ginamit at meron tayong pabango. Magpabango nga tayo kasi yan ang aking pabango. Pagpabango tayo ng konti. Wet tissue. So syempre medyo mainit dito, no? Meron tayong tissue dito na pang cooling effect. Meron siya. So, yan, usually yung mga dapat yung gawin. Tapos, dalhin, yung mga body towel para pagpawisan kayo, di ba? Ayan, meron tayong kikay kit. Siyempre, dahil medyo techy tayo, may dala tayo external hard drive, may mouse, nandito lang yan. Nakala ko kailangan ng passport para lang makapunta dito, pero hindi naman hinanap yung passport. Dinala ko pa din kasi first time ko ang bumiyahe dito. And aside from yung check-in baggage ko, meron akong hand carry na bag. So, nandito nakalagay yung mga ready to eat na pagkain. Pag nagutom tayo, dapat meron tayong yung madaling madudukot, diba? Pag nagbiyahe tayo at nakakaramdam tayo ng gutom. And sa loob naman ng aking bag ay puro kalat. Puro pagkain din. Medyo nagdadayo tayo kaya nagdala ako ng aking akala ko magagamit ko dito. Pangtakal ng kanin. Pero siguro sa weekend magagamit ko siya. Wala naman masyadong laman tong bag ko. Pero meron pa akong isang extra bag sa loob ng bag. So, yun naman ang gamit ko kapag naglalakad-lakad na sa labas. Kasi hindi ko naman madadala to dahil napakalaki. So, meron pa tayong isang extrang maliit na bag. Ayan, ito yung lagi kong dala. Dala din kayo ng ganyan. So, ano yung nasa loob nito? So, meron tayong another na palande. Kasi nga mainit dito.
dito at medyo magdadry yung lips natin. Malagay lang tayo ng ganyan. Care of my wife. Dami niyang alam sa mga ganito, no? Meron tayong, ayan, naglagay siya ng mga mask dito, ayan. Tapos alcohol, dala din tayo ng alcohol. Although, pagka naglibot-libot ka naman dito yung mga area naman na mapupuntahan mo, may mga ready ng alcohol dyan. Kasi alam naman nila na may COVID pa din at yung mga tourist nagdagsaan. So, ito na yung laman ng ating bag. Siyempre, di mawawala itong tripod natin, diba? Dahil importante na dala-dala natin yan. Tapos, meron tayong sunglasses. And then, meron tayong, yun nga, ito, lalagyan ko ng cord. Pero, and iba't ibang mga, nagdala ko yung iba ko pang mga watches. Tapos, kahapon, binigyan kami ng mga itinerary namin for today. And naglalaga lang ako kagahapon. Nakakita ko ng, ito, para sa wife ko yung magnet, ref magnet. Gusto niya kasi mangolekta ng mga ref magnet. Ito, magkakaroon din kayo ng ganito. Pagdating nyo dito, pwede kayong kumuha ng map dito sa Okinawa. Nakalista na dyan. Actually, ito is Hilton Hotel na, area. So, ayun, American Village na map. So, ang dami nyo makikita dito. Papakita ko sa video na to. Sobrang daming mga magagandang scenery around Hilton Hotel na makikita ninyo para kayong nasa Italy or yung feeling na para nasa Venice. Basta para kayo nasa Europe yung style ng kanilang mga building. Ang ganda dito at marami pang mga restaurants, pagkain. Although syempre pricey, pero ganun talaga pag nagbabakasyon kayo, dapat ready kayo na gumastos. Yan, importante yung mapa. Pero bago pa kayo pumunta dito, I'm sure na na-ready nyo na yan. Meron din silang mga giveaways na map dito na pwede nyo gamitin para makapag-search kayo pa ng iba pang pupuntahan. Tapos, meron pa tayong, ayan, meron akong dalawang klase ng stand ng aking para doon sa mga nagbablog. Ayan, meron tayong maliit pang phone at meron tayong pang iPad. Lagi ko lang yan dala para in case na kailangan kong mag-swap ng And ito, hindi mawawala to sa akin dahil dali kong yung hindi ako makatulog masyadong maliwanag. Kaya, yan, magsusot tayo nito. And mga gamot. Yan, mga kailangan yung importanteng gamot. Dala tayo ng gamot. And meron tayong pailaw. Ayan, mga pailaw. Dito yan sa ulo eh. Ayan, dito yan, ginaganyan. Headlight. Let's say, halimbawa, maglalakad-lakad sa gabi at kailangan ng ilaw. Meron akong dalang ilaw. So, yun lang naman ang aking dala dito sa wait. Nasaan yung aking passport? Actually, nagdala nga ako ng passport eh. So, nagdala ako ng passport, akala ko kailangan. So, pero hindi naman nila kailangan. So, yun. Tago nyo lang. Kasi domestic lang naman yung pupuntahan natin. Hindi naman tayo lalabas ng Japan. Then, meron tayong wallet. Wallet. So, lagi ko yung dala. Wallet. Itong maliit na bag na to. Itong maliit na bag na to. And yun, dapat ready tayo sa power bank. And meron pa nga akong maliit na laptop na dala. And may dala-dala pa akong maliit na laptop. So, yun lang basically yung mga dala ko. May dala rin akong jacket. Kung let's say, giniginaw kayo pero napakainit naman sa labas. Parang hindi nyo magagamit. Yan ang aking mga dala. And yung supot. Dala kayo na supot para doon sa mga marurumi. Diba? Ayan. Oh. Basically, yan yung mga kailangan ninyong dalhin kapag kayo babiyahe dito sa Japan. Ayan. At magdala rin kayo ng, let's say, halimbawa, kailangan nyo ng empty bottle lang, ganyan, empty bottle. Para pag nauhaw kayo habang nagka-travel kayo, meron kayong mapaglalagyan. Although makikita naman kayo ng mga vending machine sa labas. Pero for emergency purposes. Ayan, nagustuhan nyo ba yung video na to? Kung nakatulong sa inyo, please like this video at mag-comment na din kayo at i-share nyo na rin to sa mga babiyahe dito sa Japan. Like, share, and subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pang mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo itong playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. Abangan nyo yung mga susunod ko pang i-upload ng mga videos dahil matagal-tagal pa tayo dito sa Okinawa. We will see you on our next video at huwag nyo kalimutan i-check yung mga playlist, yung mga videos na lalabas din dito sa screen. Ayun na. Bye!